Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mando. 36 na taong gulang. Isang mekaniko, may asawa, at isang anak. Hindi man marangya ang buhay namin, masasabi kong lumalaban naman ako ng patas. Araw-araw akong pumapasok sa talyer. Bago pa sumikat ng husto ang araw. Minsan nga, ako pa ang nauunang dumating kaysa sa may-ari. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil wala akong ibang pagpipilian. Kapag tumigil akong kumayod, walang kakain sa mesa namin. Ganon kasimple ang buhay ko noon. Mahirap, pero payapa. Pagod, pero may direksyon. Sa tuwing umuwi ako galing trabaho, sasalubungin ako ng asawa kong si Tessa at ng anak naming si Jason. Kahit maliit lang inuuwi kong pera, marunong silang magpasalamat. Kaya kahit maraming tukso sa mundo, hindi ko kailanmang naisip na ipagpalit ang pamilya ko. Hanggang sa dumating siya, si Ma'am Veronica. Isa siya sa mga customer ng talyer namin. Mayaman, byuda, may mga negosyo at ilang sasakyan. Kaibigan din siya ng boss kong may-ari ng talyer. Kaya madalas siyang dumadalaw, kahit wala namang seryosong problema ang sasakyan niya. Nung una, wala lang sa akin. Isa lang siyang customer. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang masyado na siyang madalas magpunta. Minsan, para magpa-check ng preno. Minsan, para magpalit ng langis. Minsan naman, ay simpleng pagdaan lang para mga musta. At halos ako lagi ang kinakausap. Mando, ikaw na naman gumawa ng sasakyan ko. Opo ma'am. Magaling ka talaga. Napangiti lang ako. Pagkatapos ay bumalik na ako sa trabaho. Pero hindi doon nagtapos iyon. Habang tumatagal, parang mas nagiging personal ang mga tanong niya. Kamusta ang asawa mo? Mabuti naman po. Kumusta ang anak mo? Ayos naman po. Minsan pa nga, ay biro niyang sinabi habang nakangiti. Alam mo, sayang ka talaga kung hindi ka lang may asawa. Napakamot na lang ako noon. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o lalayo. Pero pinili kong umiwas. Ayokong magbigay ng maling kahulugan. Lalo na, alam kong may asawa ko. At alam kong hindi ko dapat nilalaro ang mga ganong bagay. Sa mga sumunod na buwan, hindi nagbago ang ugali ni Ma'am Veronica. Madalas pa rin siyang magpunta sa talyer. Madalas pa rin siyang ngumiti. At minsan, ay parang sinasadya pa niya mapag-isa kaming dalawa kapag may pagkakataon. Pero hindi ko yun pinatulan. Sa isip ko, wala namang masamang mangyayari hanggat alam ko ang hangganan ko. Akala ko, ganoon lang kasimple. Pero nagkamali ako. Dahil dumating ang araw na tuluyan nang nagbago ang buhay namin. Nang magkasakit ang anak ko. Nung una, simpleng lagnat lang ang akala namin. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kondisyon niya. Ilang beses kaming pabalik-balik sa ospital. Ilang beses kaming nagpalit ng doktor. Hanggang sa isang araw, sinabi sa amin ang bagay na hindi ko inaasaang maririnig bilang isang ama. Kailangan siyang operahan at kailangan iyon gawin agad. Pakiramdam ko noon, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko na halos marinig ang mga sumunod pang sinabi ng doktor.
Ang nasa isip ko lang ay kung saan ako kukuha ng pera. Dahil kahit pagsamahin pa namin ang lahat ng naipon namin, hindi iyon sasapat. Nagsimula akong mangutang sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, pati sa boss ko. Lahat nilapitan ko na. Lahat nilunok ko na ang pride ko. Pero kulang pa rin. Malayo pa rin sa halagang kailangan namin. Unti-unti na akong nawawalan ng pag-asa. Hanggang sa isang umaga, habang nakaupo ako sa gilid ng talyer at tulala sa hawak kong papel ng gastusin sa ospital, may isang sasakyang huminto sa harap ko. Pagtingal ako, si Ma'am Veronica. Pagkababa niya ng sasakyan, agad niyang napansin ang itsura ko. "Oh, Mando, okay ka lang ba?" Napailing ako. Opo. Ayos lang po ako." Pero halatang hindi siya naniwala. "Sigurado ka ba?" "Opo." Tahimik siyang tumingin sa akin. Parang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Mando, kung may problema ka, pwede ka namang lumapit sa akin." Napayuko ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa hiya. Siguro dahil sa pride. O siguro dahil ayokong may makaalam kung gaano na ako kalubog noon sa problema. Kaya ngumiti lang ako. "Ayos lang po, ma'am." Ngunit habang paalis siya, iniwan niya ang isang bagay na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. "Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako." At sa pagkakataong iyon, hindi ko pa alam na ang alok niyang tulong ang magiging simula ng pinakamalaki kong pagkakamali. Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon, lalo pang bumigat ang sitwasyon namin. Habang lumilipas ang mga araw, palapit ng palapit ang schedule ng operation ng anak ko. At habang palapit iyon, lalo rin akong kinakabahan. Halos wala na akong malapitan. Yung ibang inutangan ko, nagsabi nang wala na rin silang may bibigay. Yung iba naman, hindi na sumasagot sa tawag ko. Hindi ko sila masisisi. Lahat naman ay may kanya-kanyang problema. Pero bilang ama, napakasakit tanggapin na wala kang magagawa para sa anak mo. Isang gabi, nadatnan ko si Tessa na natutulog sa tabi ng kama ni Jason sa ospital. Hawak niya ang kamay ng anak namin. Pagod na pagod ang mukha. Pero kahit gano'n, hindi niya iniwan ang tabi nito. Tahimik ko silang pinagbasdan. At doon ko naisip kung gaano katatag ang asawa ko. Sa lahat ng pagsubok namin, hindi siya sumuko. Hindi siya umalis. Hindi siya nagreklamo. Kasama ko siyang lumaban. At doon din ako mas lalong nasaktan. Dahil pakiramdam ko, bilang asawa at ama, bumibigo ako. Kinabukasan, tumawag ang ospital. Kailangan na raw namin magbigay ng karagdagang bayad para maituloy ang operasyon. Pagkababa ko ng telepono, para akong nawalan ng hangin. Hindi ko na alam kung saan kukuha. At doon ko naalala si Ma'am Veronica. Matagal kong tinitigan ang numero niya. Ilang beses kong inilapak. Ilang beses kong binuksan uli. Hanggang sa tuluyan akong napapiki
at pinindot ang tawag. Makalipas ang ilang ring, sumagot siya. Hello? Ma'am. Agad niya akong nakilala. Mando? Opo, ako nga po. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Oh, nakatawag ka rin. Parang matagal na niya yung hinihintay. Hindi ko alam kung bakit. Pero lalo akong nahiya. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng anak ko. Hindi ko na itinago. Wala na rin naman akong may pagmamalaki. Pagkatapos kong magsalita, ilang segundo siyang natahimik. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang nagpabago ng lahat. Pumunta ka rito. Ma'am, pag-usapan natin ang personal. Hindi ko na alam ang gagawin noon. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kinahaponan, nagtungo ako sa bahay niya. At doon ko unang nakita kung gaano kalaki ang pagitan ng mundo namin. Napakalawak ng bakuran niya. Napakatahimik ng bahay niya. Napakalayo sa buhay na nakasanayan ko. Pinapasok niya ako sa loob. At doon kami nag-usap. Ipinaliwanag ko ang lahat. Kung magkano ang kailangan. Kung magkano ang kulang. Kung sino na ang mga nilapitan ko. Tahimik lang siyang nakinig. Walang interruption. Walang tanong. Pagkatapos kong magsalita, dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa kwarto niya. Paglabas niya, may hawak na siyang sobre at inilipag iyon sa harap ko. Nang silipin ko ang laman, nanlaki ang mga mata ko. Sapat iyon, hindi lang para sa operasyon, pati para sa mga susunod pang gastusin. Hindi ako makapaniwala. Ma'am, napayuko ako. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Pakiramdam ko noon, may himalang dumating para iligtas ang anak ko. Ngunit hindi pa pala tapos ang pag-uusap. Tahimik siyang naupo sa tapat ko. At sa unang pagkakataon, nawala ang pilyong ngiti na madalas kong nakikita sa kanya. Seryoso ang mukha niya. At doon niya sinabi ang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. Mando, may hihilingin akong kapalit. Parang may malamig na tubig na bumuho sa katawan ko. Unti-unti akong tumingin sa kanya. At sa paraan ng pagtitig niya sa akin, alam ko na agad kung ano iyon. Hindi ko man gustong isipin. Hindi ko man gustong paniwalaan. Pero alam ko, matagal ko nang napapansin ang mga tingin niya sa akin. Matagal ko nang napapansin ang mga biro niya. Ang mga pagpapapansin niya. At ngayon, wala nang pagtatago. Wala nang paligoy-ligoy. Diretso niya iyong sinabi. At sa sandaling iyon, para akong nahati sa dalawa. Isang bahagi ko ang nagsasabing tumayo at umalis na. Umuwi sa asawa ko at humanap na lang ng ibang paraan. Kahit gaano kahirap. Pero may isa pang bahagi ng pagkatao ko. Yung bahagi na nakakita sa anak kong nakaratay sa ospital. Yung bahagi na natatakot mawalan ng anak. Yung bahagi na desperado. At iyon ang mas malakas. Napayuko ako. At sa unang pagkakataon ng buhay ko, naramdaman kong unti-unti kong binibitawan ang mga prinsipyong buong buhay kong pinanghawakan. Hindi dahil mahal ko siya. Hindi dahil gusto ko siya.
kundi dahil natatakot akong mawalan ng anak. At iyon ang katotohanan ng habang buhay kong dadalhin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakayuko noon. Pakiramdam ko, tumigil ang oras habang pinaglalabanan ko ang sarili kong konsensya. Sa isang banda, naroon ang asawa ko, ang babaeng nakasama ko sa hirap, ang babaeng naniwala sa akin kahit wala akong may pagmamalaki noon, kundi pangarap. Sa kabilang banda naman ay ang anak ko, ang batang nangangailangan ng operasyon, ang batang maaaring mawalan ng pagkakataong mabuhay ng normal kung hindi ako makakahanap ng paraan. At sa huli, natalo ako. Hindi ako proud sa naging desisyon ko. Hindi ko kailanman ipinagmamalaki ang ginawa ko. Pero iyon ang katotohanan. Pinili kong tanggapin ang kapalit. Pagkatapos nun, hindi na namin pinag-usapan pa ng detalyado. Parang pareho naming alam kung ano ang ibig sabihin ng naging kasunduan. At sa gabing iyon, tuluyan kong nilabag ang pangakong minsang ginawa ko para sa asawa ko. Akala ko, pagkatapos noon, ay matatapos na ang lahat. Akala ko isang beses lang. Akala ko makukuha ko ang pera, mapapa-opera ang anak ko, at hindi na kami magkikita pa. Ngunit nagkamali ako. Dahil makalipas ang ilang araw, muli siyang nagparamdam. Una ay simpleng mensahe lang, pangangamusta, pagtatanong kung kamusta ang anak ko, hanggang sa naging madalas ang pagtawag niya. At sa tuwing tumatawag siya, hindi ko magawang balewalain. Sa isip ko noon, may utang na loob ako. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi natuloy ang operasyon ng anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi naging maayos ang lagay ng anak ko. Iyon ang paulit-ulit kong idinadahilan sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, niyaya niya akong magkape sa isang lugar na malayo sa bayan namin. Dapat tumanggi ako. Dapat doon pala tumigil na ako. Pero pumayag ako. At iyon ang naging simula ng mas malaking problema. Doon ko nakilala si Veronica, hindi bilang mayamang byuda, kundi bilang isang babaeng matagal nang nag-iisa. Ikinuwento niya ang tungkol sa yumao niyang asawa, kung paano siya naiwan, kung paano siya natutong mabuhay ng mag-isa sa malaking bahay nila, kung paano siya nasanay na walang naghihintay sa kanya tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero unti-unti ko siyang naiintindihan. At marahil, iyon ang naging pagkakamali ko. Dahil habang mas nakikilala ko siya, mas nagiging komportable ako sa presensya niya. Mas madali na kami mag-usap. Mas madali na rin akong sumasama kapag niyayaya niya ako. At habang tumatagal, napapansin kong hindi na utang na loob ang dahilan kung bakit ako nagpupunta. May bahagi na ng sarili ko na naghahanap na rin sa kanya. At doon ako nagsimulang matakot. Dahil alam kong mali na iyon. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa tulong. May ibang emosyon nang unti-unting pumapasok. At alam kong kapag hinayaan kong lumalim pa iyon, mas marami akong masasaktan. Pero sa halip na umatras, mas lalo akong lumapi. Lumipas ang ilang buwan. At sa wakas, ay naging maayos ang kalagayan ng anak ko. Nakalabas siya ng ospital. Nakakalaro na uli. Nakakakiti na uli. At sa tuwing nakikita ko siyang masaya, dapat masaya rin ako.
Pero kasabay noon, mas lalo akong nilalamon ng konsensya. Dahil alam ko kung paano ko nakuha ang perang nagligtas sa kanya. At higit sa lahat, dahil alam kong nagpatuloy pa rin ang lihim na hindi dapat nagsimula. Unti-unti ko rin napapansin ang pagbabago sa asawa ko. Mas madalas niya akong tignan nang parang may gustong itanong. Mas madalas siyang magtaka kapag may bigla akong lakad. Mas madalas niyang itanong kung bakit tila ako laging nagmamadali. Nung una, simpleng tanong lang. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may pagdududa na sa likod ng mga iyon. At hindi ko siya masisisi. Dahil kung ako ang nasa kalagayan niya, magtataka rin ako. Isang gabi, habang naghahaponan kami, bigla siyang nagsalita. Mahal, may problema ba tayo? Napatingin ako sa kanya. Wala naman, mahal. Totoo. Tumango ako. Pero hindi ko siya matignan sa mga mata. At doon ko nakita ang sakit sa mukha niya. Hindi dahil alam na niya ang totoo, kundi dahil pakiramdam niya may itinatago ako. At tama siya, may itinatago nga ako. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang lahat. Ang mga panahong wala kaming pera. Ang mga panahong magkasama naming nilalampasan ang bawat problema. Ang mga panahong hindi ako iniwan ni Tessa kahit wala akong maibigay. At doon ko unang naitanong sa sarili ko ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Kung pipiliin ko ang magandang buhay na nakikita ko kay Veronica, ano ang mangyayari sa pamilyang minsang naniwala sa akin? Doon ko naramdaman ang takot. Dahil sa pagkakataong iyon, napagtanto kong hindi na lang katawan ang inilalapit ko sa maling tao, pati na ang puso ko. At iyon ang bagay na hindi ko dapat hinayaang mangyari. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapalagay. Kahit nasa talyer ako, hindi mawala sa isip ko ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Nung una, malinaw sa isip ko ang dahilan. Ginawa ko iyon para sa anak ko, para sa operasyon niya, para sa pamilya ko. Pero tapos na ang operasyon. Magaling na ang anak ko. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay namin. Pero ang problema, bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi ko pa rin maputol ang ugnayan namin ni Veronica? Ilang beses kong sinubukang umiwas. May mga tawag siyang hindi ko sinagot. May mga mensahe siyang hindi ko nireplyan. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, agad siyang magpaparamdam. At kapag nagkikita kami, lagi niyang ipinapaalala ang mga naitulong niya. Hindi naman siya direktang nananakot, pero sapat na ang mga salita niya para makaramdam ako ng pagkakautang. Kung hindi dahil sa akin, hindi man niya tapusin ang pangungusap. Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. At sa bawat pagkakataon, lalo akong nahihirapang kumawala. Pero habang tumatagal, may isa pang bagay na mas mabigat kaysa sa utang na loob. Ang konsensya ko. Madalas akong mapatulala habang pinagmamasdan ng asawa ko. Lalo na kapag nakikita ko siyang masayang nakikipaglaro sa anak namin. O kapag naghahanda siya ng pagkain
Pagkatapos ng mahabang araw, mga simpleng bagay na dati hindi ko gaanong napapansin. Ngayon, bawat isa sa mga iyon ay parang paalala ng pagkakamaling ginawa ko. Isang gabi, nagising ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Tessa. Nakaupo siya mag-isa. Tahimik. Malalim ang iniisip. Oh my, bakit gising ka pa? Pagtatanong ko. Napatingin siya sa akin. Pagkatapos ay ngumiti. Pero hindi iyon yung ngiting nakasanayan ko. Parang may lungkot. Parang may alinlangan. Ewan ko ba, hindi ako makatulog. Sambit niya. Tumabay ako sa kanya. At doon niya sinabi ang bagay na tumama sa akin. Pakiramdam ko kasi ang layo-layo mo na sa amin. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong isasagot. Dahil tama siya. Pisikal akong naroon. Pero emosyonal. Unti-unti na akong nawawala. At ang mas masakit, ako mismo ang dahilan. Mula noon, lalo akong nag-isip. Hindi tungkol kay Veronica. Hindi tungkol sa pera. Kundi tungkol sa pamilya ko. Naalala ko kung paano kami nagsimula ni Tessa. Pareho kaming walang-wala noon. Maliit na kwarto. Puro utang. Minsan, sardinas lang ang ulam. Pero magkasama kami. Masaya kami. At hindi niya kailanmang ipinaramdam na kulang ako bilang lalaki. Hindi niya ako iniwan noong wala pa akong may bigay. Hindi siya sumuko noong halos mawalan kami ng pag-asa. Kaya bakit ngayon? Bakit ngayon ko siya sasaktan? Dahil lang ba mas komportable ang buhay na nakikita ko sa piling ng ibang babae? Dahil lang ba sa mga bagay na hindi ko kayang bilhin noon? Habang mas iniisip ko iyon, mas lalo kong nakikita ang katotohanan. Hindi ko mahal si Veronica. Oo, naging mahalaga siya sa panahong desperado ako. Oo, may utang na loob ako sa kanya. Pero iba iyon sa pagmamahal. Dahil ang totoo, nahulog lang ako sa ideya ng mas maginhawang buhay. At iyon ang bagay na muntik nang sumira sa pamilya ko. Kinabukasan, nagkita kami ni Veronica. Napansin niyang tahimik ako. Oh, Mando, may problema ba? Tanong niya. Wala naman. Hindi siya naniwala. Matagal niya akong tinitigan bago nagsalita. Iniisip mo na namang lumayo? Hindi ako sumagot dahil alam kong tama siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ako natakot sa reaksyon niya. Dahil habang nakaupo ako roon, malinaw na sa isip ko ang isang bagay. Kung magpapatuloy ito, mas marami lang akong masasaktan. At sa bandang huli, wala ring mananalo. Hindi si Veronica, hindi si Tessa, hindi ang anak ko, at lalong hindi ako. Kaya nung araw na iyon, habang pauwi ako, isang desisyon ang unti-unti nang nabuo sa isip ko. Kailangan ko nang tapusin ang lahat. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kahit ano pa ang maging kapali. Pero ang tanong, paano ko puputuli
Ang isang relasyong ayaw bitawan ng taong tumulong sa amin noon. Ngayon, habang sinusulat ko ang liham na to, hindi ko alam kung anong tamang susunod na hakba. Minsan, sumasagi rin sa isip ko ang isang bagay na ikinakahiya kong amini. Paano kung iwan ko na lang ang lahat? Paano kung lumipat na lang kami ng ibang lugar? Maghanap ng bagong trabaho sa malayong probinsya, kung saan walang nakakakilala sa akin. Walang Veronica. Walang mga alaala. Walang mga lihim na patuloy na humahabol sa akin. Sa isip ko, kapag ginawa ko iyon, baka tuluyan akong makawala sa kanya. Dahil alam kong habang narito ako, habang madali niya akong mahanap, hindi niya ako basta-basta pakakawalan. Ngunit sa tuwing naiisip ko iyon, may isa ring bagay na humihila sa akin pabalik. Ang mga taong tumulong sa akin noong walang-wala ako. Ang boss kong unang nagpautang sa akin, kahit alam niyang matagal ko bago iyon mabayaran. Ang mga kaibigan at kamag-anak na nag-abot ng tulong, kahit kapos din sila. At ang mga taong naniwala sa akin noon sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Paano ko sila haharapin kung basta na lang akong mawawala? Paano ko matitiis na takasan ang mga utang na responsibilidad ko namang bayaran? Doon ako lalong naguguluhan. Dahil alam ko ang paglayo ay maaaring maging daan para makawala ako kay Veronica. Pero alam ko rin na ang pagtakas ay hindi nangangahulugan na maitatama ko ang mali. Baka sa halip na ayusin ang buhay ko, mas lalo ko lamang patunayan na isa akong duwag na tumakbo sa mga problemang ako rin naman ang gumawa. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Manatili ba ako at harapin ang lahat ng posibleng kahihiyan, gali at kapalit ng mga pagkakamali ko? O lumayo na lang at magsimulang muli, dala-dala ang bigat ng konsensyang baka hindi na mawala habang buhay? Kaya kayo na nakikinig sa kwento ko, ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Kung kayo ang nasa kalagayan ko, haharapin nyo ba ang lahat ng katotohanan kahit may posibilidad na mawala ang lahat? O pipiliin nyo na lamang lumayo para tuluyang putuli ang isang pagkakamaling matagal nang sumira sa inyong pagkatao? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas nahihirapan akong tignan sa mata ang mga taong minsang naniwala sa akin. Alam ko, ako ang gumawa ng mga desisyong nagdala sa akin sa sitwasyong ito. At marahil, ano man ang piliin ko mula rito, kailangan ko nang tanggapin ang mga magiging bunga ng mga pagkakamaling ako mismo ang nagtanim. Sa huli, nagkamali ako dahil hinayaan kong manatili sa maling landas, kahit tapos na ang dahilan kung bakit ako unang lumihis. Minsan, hindi ang isang maling desisyon ang tuluyang sumisira sa tao, kundi ang paulit-ulit niyang pagpiling manatili rito kahit alam na niyang mali na. Naway mapayuhan niyo po ako sa kung anong gagawin ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Mando.